Hi everyone, this is Waray. I am the host of this YouTube channel, Waray Waray OFW Talk Show. Sa video ito guys, ay magbibigay po tayo ng reaction or our own opinion dito sa ating nakaka-proud na gymnasts winner na si Kaloy. Alam ko mababash ako dito. Hindi lahat mag-a-agree sa sasabihin ko. Pero okay lang yon. At least nakapagbigay po tayo ng opinion. Ako po ay isang produkto ng broken homes. Lumaki ako sa lola, sa father's side. Kasi my father left us when we were like grade 1. Kasi when I was grade 1. Kasi namatay yung mama ko when I was 3 years old. So basically that time, ayon sa kwento ng aking lola, yung tatay ko ay nagkaroon ng depression. Depression kasi nahirapan siyang tanggapin yung pangyayaring nawala sa mundong ito ang aking nanay. Since ang mga naririnig kong kwento ayon sa kanilang mga kumare, kumpare, kapitbahay, ayon na rin sa aking lola, it was a very like a perfect, hindi perfect pero very close to perfect family ang aking tatay noon at ang aking nanay. Dahil talagang sila yung pamilyang hindi nag-aaway, magka-tandem sa trabaho, you know. My mom is a plain housewife. Yung tatay ko ay isang magsasaka. Pero hindi ko minsan narinig sa kapitbahay namin na kami ay produkto ng pag-aaway ng pamilya. Never. So, puro positive yung aking mga naririnig sa mga naging ninong-ninang namin, kumare nila about the marriage journey of my parent. And I'm so proud of those. So, alam nyo guys, kaya kami iniwan ng tatay namin sa lola na side, sa father side ko din, because yun nga, balik tayo doon sa kwento, yung tatay ko nagkaroon ng depression, yung namatay yung mama ko. So, nag-focus siya sa sarili niya, hinanap niya yung sarili niya, nagstay siya dun sa bukid kung saan siya merong lupa hanggang nagkaroon siya ng second family. At kami naman ay dito sa lola. So bakit ko ito kinakwento bago natin reactionan yung nangyayari ngayon sa pamilya ni Kaloy? Kasi kami ay dumaan din kami sa pamilyang bilang anak, bilang naging isa akong anak, dumaan din kami sa pamilyang naghahanap ng pagmamahal galing sa tatay. At hindi ko yun naramdaman nung kabataan ko, never ko yan naramdaman na meron akong father figure na nasa tabi ko. Pero nung ako ay nandun na sa hustong edad at naiintindihan ko na ang mga sitwasyon, madali kong napatawad ang tatay ko. Madali kong tinanggap at pinakawalan ko yung mga tanong na nasa puso ko na hindi nasagot ng tatay ko. At ang sarap mamuhay, ang sarap targetin yung goal mo kapag meron kang maaliwalas na puso. At sana ito ang maging basihan ni Kaloy sa itong aking reaction. So ganito po yun. Kaloy, alam ko sa mga interview, tinitimbang ko ang mga social media kung saan nababasa ko yung komento ng nanay mo, interview ng nanay mo, at interview niyo ng girlfriend mo. So nakikita ko na may pagkakamali ang bawat panig pa. Panig mo at panig ng nanay mo. Dito tayo sa nanay mo. Sabihin na natin, winaldas o ginastos ng nanay mo yung pera mo ng mga hindi ka pa nagkukumpit sa ganitong klaseng competition na pang Olympics. Doon ka pa lang sa Japan o sa mga local competition na talaga namang nagsushow off ka na ng potential mo at nagwawagi ka talaga. So, para sa akin, kung nagkamali ang nanay mo dahil ginastos ang pera mo without your permission, nanay mo pa rin yun, Kaloy. Please, magpakawala ka ng galit, ng puot. Alam ko, you are surrounded by different people now dahil meron na tayong social media, meron na tayong mga barkada. Iba yung henerasyon mo ngayon sa henerasyon ko noon. Lumaki ako walang social media, kaya medyo yun ang pinagpapasalamat ko dahil walang mga sulsul doon, sulsul dito. Pero Kaloy, smart ka. Nakikita ko yung kung gaano ka kabuting bata. Patawarin mo na ang nanay mo. Magpakawala ka ng puot, ng galit sa puso mo. Kahit may mali ang nanay mo when it comes to spending your money, alam kong pinaghirapan mo yon at ginasto ng nanay mo kung ganun man ang accusation, hindi namin alam ang totoo. Hindi mo dapat tiniis ang nanay mo dahil lang nakikinig ka sa sulsul ng girlfriend mo o ng mga kaibigan mo.
dahil dun sa perang winaldas. Hindi yun kasi ang sukatan, Kaloy, para itakwil mo ang magulang mo eh. Kasi nanay mo pa rin yun, hindi ka magiging Kaloy, hindi ka magiging Carlos kung hindi ka pinalaki ng nanay mo at kung hindi ka niluwal dito sa mundong ito. Kaloy, please, bilang anak, tulad ng ginawa ko when I was a child, when I became when I was a product of this broken homes, hindi ako nag-hold ng mga puot at galit sa puso ko. Kaya ang sarap ng pakiramdam na hindi man kami mayaman, pero yung namumuhay ka with peace. Sana, Kaloy, yun ang gawin mo. At dito sa nangyayari ngayong tagumpay mo, so we're very proud talaga na bit-bit mo ang buong Pilipinas. Even dito sa Spain, kahit nakakasalubong ko yung mga taong hindi ko namang kilala, nakaka-proud kasi laging inarabuena is congratulations. Ang dami sa akin nagko-congratulate. Hindi ako nanalo pero proud ako na kinokongratulate ako ng mga ibang lahi, ng mga puti dito na inarabuena to ato pais. Enhorabuena ato pais, ganyan, enhorabuena is congratulations to your country kasi 'di ba dinala mo yung bansang Pilipinas at diyan kami very proud sa iyo dahil pinagsikapan mo, binigay mo yung todo effort mo and energy kaya nakuha mo yung tagumpay mo ngayon. Pero bilang anak, Kaloy, please, maybe it's about time for you na ikaw na yung lumapit sa mama mo. Ikaw na yung magpakumbaba kasi walang magulang na titigas ang kalooban kung ang anak mismo ang lumapit. Napanood ko yung interview ng nanay mo na hindi daw siya ang unang gagawa ng move para magkabati kayo. Which is my point. Kasi nanay natin sila eh. Ano man ang pagkakamali ng magulang ay hindi natin pwedeng lampasan yung kanilang power kasi magulang is still ang magulang, mas mataas yung power nila kaysa sa atin. So tama naman yung sinabi ng nanay niya na kung sa pera lang naman ang hindi niyo pagkakaintindihan ngayon at siya yung luluhod sa'yo or lalapit sa'yo para magkaayos kayo, parang hindi rin maganda. Dapat ikaw na ang magpakumbaba, mag-confrontation kayo in a private place at magkaayos kayo. Huwag po tayo padala sa mga sulsol dito sa paligid mo. Mas masarap namnamin yung tagumpay mo ngayon kung buo ka. Alam ko you have emptiness in your heart dahil milyonaryo ka na ngayon, ang dami mong pera, may condominium ka pa, marami pang mga donations galing sa mga politician at mga sponsorship, marami ka ring endorsement, dadami pa yan. Pero tandaan natin, Kaloy, na ang tagumpay, ang pagiging maraming pera ay hindi sukatan para sabihin mo na proud ka sa sarili mo. Magiging proud ka lang sa sarili mo kung wala kang galit sa magulang mo. Kahit anong mangyari, you are a family. Ikaw at ang pamilya mo pa rin ang magsasama-sama sa bandang huli. Hindi po yung sino-sino lang tao. Hindi maganda kasi ang lumalabas like yung previous interview mo with your girlfriend na umaangkla-angkla pa sa'yo. Para kasing hindi maganda eh. Hindi maganda na siraan natin ang ating magulang sa social media. Yung nanay mo nakapagbitiw ng salita na o nakapag-post sa social media na hindi ka isinali doon sa mga anak nila na proud siya. Hindi doon nakita ang pangalan mo sa post niya. Pero of course, dahil yan sa bugso ng galit niya, dahil mas pinakinggan mo ang ibang tao kaysa sa kanya, maybe that time na hindi pa malaki yung inyong apoy, sana tinigil nyo na agad or pinatay nyo na agad yung apoy habang maliit pa lang. Huwag na yung ganitong malaki. Kasi sabi ko sa iyo, Kaloy, kung mababasa mo, mapapanood mo ito kasi social media ito, alam ko umiikot-ikot ito kahit kanino pwede ito makarating. Sana ay piliin mo magpakumbaba kaysa ang nanay mo ang magpakumbaba sa iyo. Again, mas mataas ang power ng magulang natin kaysa sa atin. Sana papanood mong mga social media influencer na nagbibigay reaction tungkol sa iyo dahil hindi na ito nagustuhan tong huli mong interview ng mga tao. Sana ay ito yung magpukaw sa iyo na magpakumbaba ka sa magulang mo. Mas masarap talaga i-enjoy ang mga kayamanan ngayon na natatamasa mo kung at peace ka. Anong silbi ng dami mong yaman kung empty ang puso mo dahil may kulang
siya sa'yo. Alam mo, nakaka-proud yung mga interview ng dalawa mong kapatid. Nakakasal niya ng loob niya. Para lagi magdasal. So, nakausap niyo ba si Kaloy bago siya nag-Olympics? Bago umalis, sabi ko, lakasan mo loob mo, magkakakabahan. Tapos magdasal ng magdasal lang. Kwento niyo naman, ano yung reaction niyo nung nalaman yung nanalo yung Kuya Kaloy niyo? Ang reaction ko is masaya and syempre proud, naiiyak kasi maririnig natin yung national anthem natin maririnig ng buong mundo yung national anthem natin and nakakakilabot din po talaga. Lalo natin close na close ka doon sa Kuya Kaloy mo, di ba? Gaano ka-importante ba itong panalo sa kanya? Sobrang importante po na manalo po siya kasi parang ayun po yung pinaka-goal niya or niya na makatungtong sa Olympics at magkaroon siya ng medal, pero hindi ko in-expect yung gold talaga. Siyempre sobrang laki para sa kanya na ma-achieve niya yung goal niya na siya yung pinakamalakas sa buong gymnastics sa floor exercise, which is yung favorite niya. Nung pinapanood mo ba siya, may feeling ka na ba na kay kuya na to, sa kanya na to, mananalo siya? Nung nag-perform siya, alam ko na po na sa kanya na po talaga yan kasi 15 like almost perfect po. Almost perfect score. Kaya kaya Hindi ka pa dito kasama si Ivy. kaya nasa na ba tayo? Si Papang? Naka-Idilin din. Naka-Idilin Ayun, nasa 15. Yun. Gymnast barely makes that almost perfect kasi puro stick and sobrang linis din ng execution niya. Ikaw naman, Isa, ano reaction mo? Sobrang nakaka-proud po and nakakakilabot kasi first time marinig ang national anthem sa Olympic podium po ng gymnastics po. And yung gold po na napanalunan niya po is parang first time in history sa larangan po ng gymnastics. Ayun po. Nakaka-proud po. Na kuya mo yun. Sobra po. Oo. At bilang ikaw din gymnast ka din yourself, di ba? Na kuya mo pa yung unang medalist natin. Ano yung feeling nun sa'yo? Sobrang nakaka-proud po pero at the same time nakaka-pressure po. Like every competition po, hindi mawawala yung pressure sa amin ni Kuya Eldro po. Alam nyo, that's the reflection of the way your sister answered to the interview. That is also a reflection that your parents raised you and your sibling in a very good manner. Napakaganda sumagot, napakagaling, napaka-smart sumagot ng dalawang mong kapatid, lalo na yung girl. Sobra. Wala akong narinig na galit sila sa kay kuya nila, galit sila sa ganito, dahil iba ang priority, wala. So, ibig lang sabihin, pinalaki kayo ng magulang mo ng maayos dahil lahat ng interviews, even your tatay, your papa, wala akong narinig kundi proud siya sa iyo. Sana makatulong ito sa iyo at mapukaw ang damdamin mo na gawin mo ang role mo as anak. Lalo kang pagyayamanin, lalo kang bibigyan pa ng siksik-liglig umaapaw na biyaya kung ikaw na mismo na anak mo papakumbaba. Hindi namin sinasabi na against kami doon sa girlfriend mo, pero hindi lang kasi yun ang mahal mo eh. Tandaan mo, Kaloy, pamilya pa rin ang bandang huli, sila pa rin ang dapat natin kasama, hindi yung ibang tao. Maraming salamat at sana nakatulong itong shorter action ko at handa po ako sa mga bashers. Thank you very much.